Kumusta ka na? Isang simpleng salita, simpleng tanong, pero malalim ang kahulugan. Minsan ang mga salitang ito ay mga salitang nakakapagbigay ng pag-asa, ng pananabik o ng ngiti. Minsan naman nakakapagbigay ng inis kasi minsan may mga tao tayong matagal na nating kakilala at kasama pero ni minsan hindi man lang tayo nagawang kumustahin kahit walang dahilan. Madalas naaalala tayo ng mga taong ito kapag may kailangan sila o pag minsan hihingi sila ng pabor. Minsan nakakatawang isipin na yung simpleng chat na kamusta ka na, kadalasan ang kasunod ay pautang. Minsan ang bigla ang pagbati ng uy, kumusta ka na ay very natural, yung tipong naalala ka lang kumustahin ng kaibigan mo, ng kakilala mo, ng dati mong kaklase o ng mga kasama mo sa bahay, tulad ng nanay mo, tatay mo, o kahit ng mga kapatid o pinsan mo na minsan o madalas hindi na kayo nagkakausap-usap dahil busy na kayo sa kanya-kanyang ginagawa, sa schools, sa trabaho at marami pang pinagkakaabalahan. Minsan sa gitna ng busy na pamumuhay, nakakalimutan na natin yung simpleng mga bagay na nakakapagpasaya sa atin noong buo at magkakasama pa at madalas magkakabonding. At dito sa mga pagitan ng katahimikan at nakakapagod na araw, ay may isang katotohanang tahimik na kumakatok sa atin. Dapat nating tanggapin na hindi lahat ng taong umaalis ay may masamang intensyon at hindi rin naman lahat ng bumabalik ay may dalang pansariling pakinabang. Minsan pare-pareho lang tayong tinatangay ng agos ng responsibilidad, ng pangarap, ng problema at ng mga laban na hindi nakikita ng iba. Dapat nating tanggapin na maraming bagay dito sa mundo ang hindi natin hawak. Tulad ng araw ng bukas, hindi din natin hawak ang mangyayari sa hinaharap, hindi natin hawak ang pagbabago ng ugali ng isang tao at maging ang paglamig o pag-init ng isang samahan. Pero nakita ko, may isang bagay na kailanman ay hindi maaagaw sa atin at yon ay ang paraan natin ng pagtugon. Halimbawa, kapag may nag-chat ng kumusta ka na, at ramdam mong may kasunod itong pabor, may kapangyarihan kang pumili. Hindi kung ano ang intensyon nila, kundi kung paano mo poprotektahan ang sarili mong kapayapaan. Maaari kang tumulong kung kaya at bukal sa loob mo. Maaari ka ring tumanggi ng may respeto kung hindi na kaya. Ang mahalaga ay hindi ka kikilos ng mula sa galit, kundi mula sa malinaw na pag-unawa sa sarili mong limitasyon. Kapag naman may biglang nangumusta sa iyo ng walang anumang hinihingi, yakapin mo ang sandaling iyon dahil sa mundong mabilis at maingay, ang simpleng pag-alala ay isa ng anyo ng pagmamahal. Hindi man ito ingrande, hindi man ito madalas, pero tunay. Ang halaga ng isang bagay ay wala sa tagal nito, kundi sa kabuluhan nito habang naroon. Ganoon din ang koneksyon ng tao. May mga relasyon na madalas pero mababaw. Mayroon namang bihira pero totoo. Huwag mong sukatin ang halaga mo base sa dalas kang kumustahin dahil hindi doon nakatali ang iyong dignidad. Ang tunay na katatagan ng puso ay ito. Kapag marunong ka pa rin magmahal kahit hindi palaging nasusuklian, kapag marunong ka pa rin umunawa kahit hindi ka palaging inuunawa, at kapag kaya mong kalimutan ang sama ng loob na mabigat dalhin sa mahabang panahon. Dahil sa huli, ang kumusta ka na ay hindi lang basta tanong ng iba para sa atin o isang tanong na minsan tayo din ang nagtatanong sa iba. Ang kumusta ka na ay isa ring tanong na dapat itinatanong natin sa ating sarili. Kumusta ka na sa loob mo? Payapa ka pa ba? Totoo ka pa ba sa sarili mo? Namumuhay ka ba ayon sa mga bagay na kaya mong kontrolin? Ang ugali mo, ang desisyon mo, ang kabutihan mo? Kung oo, kahit gaano pa kaunti ang makaalala o mangumusta sa'yo, hindi ka kailanman magiging kulang. Dahil ang taong buo ang loob ay hindi naghihintay ng tanong para maramdaman niya ang kanyang halaga. Ngayon tatanungin kita, kailan pa may huling nagtanong sa'yo ng kumusta ka na? Maraming salamat po sa pakikinig. At ito, ang The Seeds Stoic. Hanggang sa muli, paalam.